Okay, magandang gabi po sa ating lahat dito sa Donmar TV at alam naman po natin ang nangyari ngayon sa Senado, okay? Official na po na bumaliktad o nag-over the bakod itong si Senator Joel Villanueva. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, okay? Itong si yung pagdating niya sa Senate plenary for a special session ay meron pong nakakuha ng video at ipapakita natin yan mamaya. I-analyze po natin isa-isa kung ano ba ang anong tawag diyan? Ano ba ang feelings nitong si Senator Joel sa kanyang kapwa mambabatas, itong mga senador, no? Kung plastikan ba o totoong nakipaghalubilo, no? So yan, ipapakita ko yan at meron po tayong reaction diyan kasi hindi po equal ang treatment ni Senator Joel sa isa-isang mga senador, no? Mamaya ipapakita ko yan. At formal na nga, no, na inihalal itong si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. No, siya na po ang bagong Senate President at ngayong araw yan nangyari. At Don Mar, paano na si Senator Alan Peter Cayetano? Okay, si Senator Alan Peter Cayetano ay naglabas na po ng official statement sa kanyang Facebook page, okay? At sinabi niya doon na akseptado niya ang liderato ni Senator Win Gatchalian kasi bumaliktad na nga itong si Senator Joel. So, dati naman yan eh. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano na if you have the numbers already, kung meron na po kayong 13, meron na po kayong 13, willing po siya na akseptahin na bumaba bilang Senate President. Okay? Kasi po, sinisiraan nila si Senator Alan eh. Sinabi pa nila, si Senator Alan, gahaman sa kapangyarihan yan, ganun, ganyan, kung anong-anong mga sinasabi nila. Sa akin rin naman, the way I analyze Senator Alan Peter Cayetano, sumusunod lamang siya sa batas, no? At kung ano yung nasa batas, kung wala na kayong 13 bilang majority, edi handa siyang maging minority at ibigay na sa iba yung liderato niya. Okay? Tapos, atin ring gawa ng reaksyon itong si Senator Raffy Tulfo, no? Na may komento siya sa mga minority. Kasi minority na sila ni Senator Alan Peter Cayetano, sina Aimee at si Marcoleta, no? Sabi pa ni Raffy Tulfo, magtrabaho na raw, kalimutan na raw yung mga nangyari. Yan, magko-comment tayo dyan kasi Senator Raffy, hindi namin malilimutan ang nangyari ha. Prinsipyo po ang aming uunahin kaming taong bayan. Mamaya ipapakita natin yan, pag-usapan natin yung walang prinsipyo na si Raffy Tulfo. At ito, last but not the least, papanoorin po natin itong palitan ng debate nito ni Senator Marcoleta at ni Senator Lacson. Okay? Kinontra ang confirmation ng promotion ng mga general dahil sa umano'y 1-year ban. Okay? Alamin natin ang buong detalye sa debate ni Marcoleta at ni Lacson. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong video natin ha para kakalat ito sa taong bayan. Importanteng malaman ang katotohanan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo ha. Kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad sa YouTube yan kapag makasubscribe kayo. Okay? Updated pa kayo sa ating mga maiinit na balita kagaya nito. Okay? So wala muna tayong batian ngayon ha kasi medyo marami po tayong pag-uusapan. Okay? Uunahin natin itong video kung saan itong si Senator Joel Villanueva ay dumating sa Senate plenary. Kayo nang humusga.
panoorin natin itong video na ito, tapos sabihin ninyo kung plastic ba ang pagtrato ni Senator Joel sa mga isang senador o totoo. Okay? Ito po. Panoorin natin. Kasi ako, may sarili rin akong analysis. Okay? Ayan, play natin. Ayan, niyakap niya si JV ha. Ayan. I think naman totoo ang kanyang ipinakitang pagyakap doon, no? Totoong kaibigan. Ayan, parang malabnaw lang kay Lito Lapid, hindi masyado silang ganun ka-close, no? Ngayon, nandyan, no, yung nakatalikod, si ano yan, Senator Erwin Tulfo. Tingnan nyo mabuti ang reaksyon ni Senator Joel. Okay? Tingnan nyo kung paano niya tinitreat itong si Senator Erwin Tulfo. May reaksyon ako dito. Kita nyo yun? Kita nyo yun? Parang, kumano lang, hinawakan lang yung kamay, tapos umalis kaagad. Sa tingin ko, may kinikim-kim ito na medyo parang plastic yung pagkaano. Napaplastikan ako doon. Parang may konting galit ito eh. Kasi alam naman po natin itong si Erwin Tulfo, isa ito sa mga nagre-react na pumapalag, 'di ba, nung panahon po na itong si Senator Joel Villanueva ay maingay sa flood control. Alam naman po natin dito sa Brave 18 ex-Marines o mga dating sundalo, nabanggit yung pangalan ni Erwin Tulfo na nakatanggap ng maleta. Tapos nagre-react si Senator Joel doon. So, hindi masyado niyang humawak siya sa kamay pero umalis kaagad. Okay? Yun ang akong opinion. Hindi siya komportable kay makikita ko sa body language, hindi siya komportable kay Erwin Tulfo. Si Kiko, inakbayan si Kiko. Sa tingin ko parang, ay salamat Joel na ano ka, nag-over the backod ka, parang ganun. Si Riza Hontiveros, pilit pang humawak kay Joel. Pero si Joel naman parang walang gana. Tingnan nyo. Ginanon lang. Pero si Hontiveros, plastic yung pagpapasalamat niya o respeto niya. Pero alam na ni Joel, parang bahala ka dyan. Parang ganun yung body language eh. Tingnan mo pa. Ayan, pilit na anong tawag dyan? Hinag talaga ni Mig Zubiri, pero si Joel, paghag niya, tapos na. Kasi duda ako rito kay Senator Joel. Para kasing disgusto ang kanyang pag-over the backod eh. Kasi nag-over the backod lang ito kasi duda, as per Amy Marcos said, and the rest of the Cayetano Black, kinasuhan na sila. Itong si Senator Joel, ayaw makulong, ayaw niyang maaresto, edi nag-over the backod na. Kasi siya yung susunod na target eh. Tingnan nyo yung reaction niya kay Lacson. Parang wala lang. Bam Aquino, parang wala lang, di ba? Si Tulfo, tingnan nyo yung ulitin natin. Tingnan nyo si Tulfo, pinipilit talaga niyang nilapitan, pero parang ayaw ni Joel eh. Ito. Inakbayan, pero kaunti lang, parang wala na. Di ba? Ulit. Tingnan nyo si Tulfo ha. Tingnan si Raffy Tulfo. Ayan, si Raffy Tulfo. Ayan. Pare. Hindi pinansin, pare. Pare. Ayan. Joel, parang ganun lang. Respeto lang. Diba? Yun po ang nangyari ha. Ulitin natin yung video buong buo ha. Kayo mag-analyze para maka-comment kayo.
pinakapasensya na yun ang mga membro. So mga kapatid, napakita natin sa Joel Villanueva na pumasok dito sa Legendario, ano? Pero ang mga reason ng mga senador, napansin ko, tama yan, magtrabaho na kasi, gusto na naming magtrabaho. Yan pa ang i-reason out nila. Huwag niyong i-reason out yung gusto na kayong magtrabaho, kaya masaya kayo na nag-over the backod si Senator Joel. Hindi. Ang gusto ninyo, masaya na kayo kasi malayo na ang investigasyon sa flood control. Which is, yan po ang ikinalulungkot ng taong bayan. O, kasi kapag si Win Gatchalian na ang magiging Senate President, parang malabo na ipatawag itong mga Brave 18, yung mga anong tawag yun? Valiant 7 at meron pang tinatawag nilang Fearless 14. Mga bagong witnesses sa flood control. Malabo na yung mapatawag. Kaya masaya sila. Ito yung kabuuhang ipakita natin itong kabuuang detalye po sa nangyari kanina. Bagong simula para sa Senado ang pagkakahalal kay Senate President Win Gatchalian. Selyado na ang kanyang liderato matapos bumoto ang 13 senador, kabilang ang nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva. At live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, una muna, paano nangyari ito? No? Nakumpleto yung 13 na quorum. Bakit daw ba lumipat si Senator Villanueva? Yes, Ruth, gaya ng inaasahan, dumating kanina sa pagsisimula ng special session si Senator Joel Villanueva at siya nga ang nagselyo doon sa 13 na boto na kailangan para mahalal na Senate President o ika-4 na Senate President ng 20th Congress si Senator Win Gatchalian. Matipid ang sagot, Ruth, ni Senator Joel Villanueva kung bakit nga ba napagdesisyonan niyang iwanan na. Matipid ang sagot niya. Sa tingin ko, matipid ang sagot niya kasi para siyang nakokonsensya siya sa Cayetano Black Kasi kahit anong sabihin mo, bali-baliktarin mo, trumahidor siya. Kaya matipid ang kanyang mga pananalita ngayon. Ang Cayetano Block at sumali o sumapi dito sa Gatchalian Block na ngayon ay majority block. Nang tanungin ko siya kung bakit nga ba siya nauwi sa ganitong desisyon, ang tanging sagot niya sa atin, gusto lang daw niyang magtrabaho. Ruth, pakinggan natin ang yung reason na gusto lang niyang magtrabaho. Ang corny. Ang corny talaga yan. Ganyang rason. Wala kang prinsipyo. pahayag ni Senator Joel Villanueva. Ikaw pa naman ang ingay-ingay nung sa flood control, di ba? Tapos bumaliktad ka lang para sa ikakabuti ng Gatchalian Block. Kasi yung mga Gatchalian Block na yan takot yan sa flood control di ba? Did you decide? Trabaho tayo. So look, taksi naman kayo dun sa nangyayari sa floor. That's all we want. That's all we want. Yun yung naging dahilan, sir. Di ba? Mapapansin mo, parang ayaw niyang makatingin ng maayos sa camera o sa mga reporters, no? Ang mata niya, sumasagot siya na parang hindi siya masyadong makatingin mata sa mga reporters. Kasi nakokonsensya siya, nafe-feel guilty siya sa ginawa niya We wanted to work, we wanted to accomplish something, we wanted to do something. Ruth, nagpasalamat naman ng bagong halal si Senate President Win Gatchalian sa suporta ng kanyang mga kasama matapos makakuha ng unanimous vote mula sa mga senador na dumalo kaninang umaga sa special session. Si Senator Mig Zubiri ang nag-nominate kay Senator Win Gatchalian bilang leader o bagong leader ng Senado. Bumoto ang mga senador sa pamamagitan ng acclamation, ayes and nays. At unanimous ang nakuhang suporta ni Gatchalian bilang bagong leader ng Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Win Gatchalian. So, nagpapasalamat ako sa ating mga kasamahan at sa tiwala na ibinigay nila sa atin at kita naman natin na
tuloy-tuloy yung trabaho. In fact, yung mga bills na matagal Tuloy-tuloy na raw yung trabaho o tuloy-tuloy na yung maleta. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. ng nakabinbin ay natakaw ngayon. Samantala, Ruth, bagamat hindi dumalo kaninang umaga sa botohan ng bagong leader ng Senado o mga bagong leader ng Senado, umattend ang ilang mga taga-minority bloc sa confirmation hearing at plenary session ng Commission on Appointments. Gaya na lamang nila Senator Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Bongo. Si Marcoleta nakita pang masayang nakikipagkwentuhan sa bagong halal sa Senate President Gatchalian, habang Senator Loren Legarda masaya ring nakipagkwentuhan kina Senators Gatchalian, Senator Marcoleta, wala naman yan eh. Ano yan, professional naman yan eh. Hindi niya dinidibdib. Pero Senator Marcoleta is very passionate about the investigation of flood control. Kasi alam naman niya, ang daming kalokohan doon sa flood control. Yun lang naman ang point ni Marcoleta dito eh. Hindi naman niya kinontra ang mga Gatchalian Black na namimersonal siya. Hindi. Ang sa kanya lang na kaya nga ipinaglaban niya yung Cayetano Black kasi may prinsipyo siya patungkol sa flood control. Yun ang katotohanan. Lacson at Zubiri. Nagpaabot din si Legarda ng pagbati sa bagong liderato ng Senado. Narito ang pahayag ni Senator Loren Legarda. I congratulate Sherwin, a dedicated, disciplined, hardworking, brilliant colleague and a dear friend. And congratulate, of course, Tito. I willingly give my pro tempore, I mean, been there, done that. And then congratulate, of course, Migs. I was also majority leader in Ruth, nananatili naman daw na miyembro ng minority. Ito yung katotohanan. Masaya man kayo dyan, mga senador, kasi ika nga sabi ninyo, tuloy na ang trabaho. Pero the reality remains that malungkot ang Pilipino, ang taong bayan, dahil po malabo na po na maimbestigahan ang flood control. Yan ang katotohanan. Malungkot ang taong bayan ngayon sa nangyari dyan. Block si Senator Legarda, pero sabi niya tanggap na nila maging ni Senator Alan Peter Cayetano ang bagong halal na liderato ng Senado. Senator Amy Marcos naman sinabing gusto na lang daw niyang magbalik trabaho. Nang tanungin ko kung tapos na ba ang gulo, Ruth napangiti lang si Senator Amy at sabay sabing hindi naman daw sila ang nanggugulo. Si Senator Bongo, umaasa ring lahat sila makakabalik na sa normal na trabaho at wala nang mangyaring gulo. Totoo lang, ako naawa ako sa Cayetano Black eh. Kasi lumaban sila sa katotohanan. Pero wala silang choice eh. Kasi hawak talaga ng administrasyon eh. Hawak ng Malacanang ang lahat eh. Wala silang choice eh. Natalo siguro sila sa numbers because tinatakot yung iba. Yan na lamang nung tensyon nitong mga nakaraang linggo dito sa Senado. Balik si Ruth. Mayan, binanggit mo nga at nakita natin doon sa videos, nandiyan yung ilang minority senators, no? Pero parang wala si Senator Alan Cayetano. Nasaan ba siya? At ano pa yung iba niyang pahayag bukod doon sa sinabi na tanggap na itong bagong liderato? Sakto yung tanong mo, Ruth, kasi bago ako tumayo dito, nakita ko yung ilan sa mga staff ni Senator Alan Peter Cayetano. So tinatanong natin, kasi magre-resume itong special session by Sa totoo lang, no, naawa lang talaga ako kay Senator Bato, Senator Jinggoy, kasi po, talagang binuhis nila ang kanilang buhay dito. Si Senator Bato pumunta dyan, kahit alam niyang delikado yung ginawa niya, na mahuli siya, no, patungkol doon sa ICC issue. Si Senator Jinggoy, hindi talaga bumaliktad, kahit alam niyang makulong siya. Kaya sabi ko, itong si Senator Joel Villanueva, wala talaga kayong konsensya sa mga kapwa mo na mga senador, sa totoo lang.
PM. Ang in-adjourn lamang ngayon yung plenary ng Commission on Appointments. Pero by 3 PM, babalik yung special session. So we're awaiting kung a-attend ba dyan si Senator Alan Peter Cayetano, pero sinasabi ng kanyang staff, wala pang pasabi hanggang sa mga oras na ito. Bago yan, naglabas ng statement Senator Alan Cayetano at sabi niya nagkausap na sila ni Senator Joel Villanueva. Bagay na kinumpirma rin ni Senator Joel na nagkausap sila bago nga itong desisyon na kumalas sa Cayetano Block at siya yung maging pang-13 na boto dito. Ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano, okay lang sa kanya, napakawalan yung pagiging Senate President pero mananatili daw siyang isang public servant, hindi rin daw siya para hadlangan yung paghalal ng bagong liderato ng Senado, lalo na kung may numero na at 13 na ang boto ng mga bagong lider, gaya na lamang nangyari kanina sa paghalal kay Senate President Win Gatchalian. Ruth. So bali ba yung binanggit mo, ipagpapatuloy pa itong special session? Ano na ba ang status ng mga nandun sa proclamation sa call for special session ng mga ipapasang mga bills at isa pang importanteng issue na pag-usapan ba itong impeachment trial ni Vice President Duterte? Okay, on the bills ay marami-rami na rin sila. So, ayan ang mga bills na yung pinag-usapan nila. So yun po ang mga highlights sa mga nangyayari kanina sa Senado. Okay? Opisyal na po na bumaliktad itong si Senator Joel. Okay? At alam naman po natin, di natin masasabi kung yan po ay napipilitan lang o talagang natakot ba siya na makulong, kaya ginawa niya yan. Kayo nang humusga sa kanyang body language sa mga kapwa niya senador nung kinamayan niya. Okay? Heto naman. Pakinggan po natin itong debate po, no? Ito po yung debate ni Senator Ping Lacson at ni Senator Marcoleta. Okay? Panoorin po natin ito kasi mainit po itong debate na ito eh. Good morning, Lieutenant General Peralta. Tama po ba na ang birthday ninyo is May 14, 1970? Teka muna. Bago ito panoorin muna natin itong reaksyon ni Senator Tulfo. Ito pa pala. Nakalimutan natin. Ito pa pala. I'm very happy. It's time for healing. And Very happy raw siya. Yan ang reaksyon ni Raffy Tulfo. Sa tingin ko, very happy siya kasi hindi na maimbestigahan ang flood control. Kaya happy ka. O, nagtatanong lang kami happy ka kasi wala ng flood control na investigation sa Blue Ribbon. Samantalang ang mga taong bayan, lungkot na lungkot. Happy siya. Walang bayag. move on na tayo. Set aside all the differences and work again. Di ba? Nung una akala natin ito kakampi ito ng taong bayan pero wala ring bayag ito, no? Wala ring bayag na pagkasenador ito eh. Executive Filipino people. Do you think ba set aside yung differences considering na wala pa yung mga minority senator today? Well, I don't know why they're not here. I cannot speak for themselves. Pero siguro baka hindi pa nila matanggap. Although si Senator... Anong hindi matanggap? Talagang tatanggapin nila yan. Pero syempre, may halong lungkot. Okay? Kahit nga si Senator Alan Cayetano, tanggap niya na mapapalitan siya. Pero ang ikinalulungkot po ng iba, alam kong si Amy, malungkot yan. Si Robin, si Marcoleta, Cayetano, si Bongo, malungkot yan sila. Kasi ang gusto lang naman nila katotohanan sa flood control eh. Pero ikaw, masaya ka. Kasi safe na kayo eh. Safe na ba kayo? Alan Peter Cayetano, or Alan Cayetano, tanggap naman niya. I don't know dun sa iba. But anyway, we're extending our hands of reconciliation. Sana wag nilang damdamin yung mga nasabi, nagawa namin, and I apologize to the Filipino people dun sa mga nangyaring bickering in the past few days na witness natin lahat. Sana kalimutan natin yon at magtrabaho na tayo. Sana kalimutan namin yun. Alam mo, Senator Raffy Tulfo, hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Kahit you will say it 100 times na kakalimutan natin, hindi namin makakalimutan. Paano nyo binaboy ang taong bayan, no?
na binastos nyo ang Cayetano Black para lang hindi na maimbestigahan ang flood control. Hindi makalilimutan ng taong bayan yan. Watch out ka na lang sa 2028 kung mananalo ka pa ba. Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Do you think magiging normal, maayos na yung operation ng Senate starting today? I hope so. Siguro naman, most of the senators sa minority, I know for a fact that some of them are decent, level-minded senators. So they'll come to the senses na kailangan makamove on na rin tayo alang-alang sa taong bayan at magtrabaho na. Ngayon, yung mga ayaw magtrabaho, nasa kanila na yun. Willing kayo mag-reach out sa kanila? Of course, dapat kami mag-reach out kami majority. We will reach out to them. I'm sorry? Nasaan yung mga minority? That I don't know. Maybe they're trying to lick their wounds. I don't know. I mean, well, ginagawa naman talaga yan. Ano pa, kinakantsawan pa niya. They're trying to lick their wounds. Parang kinakantsawan pa niya. Ganyan kababoy yung Raffy Tulfo na yan. And then maka-recover sila. And this is my message doon sa mga taga-minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yun. Hindi makalimutan yan. Hindi talaga yan makakalimutan, Raffy Tulfo, kahit anong iyak mo pa dyan. Sport lang. Magtrabaho na tayo. Sir, papayag ba kayo na nasa inyo ang leadership pero kanila daw ang Blue Ribbon Committee? According to Senator Apo. Hindi pwede kasi kami na yung may bago na ano. Pero sir, Leadership sa kanila. Papayag ba kayo na ang Blue Ribbon sa kanila? Ayaw nila. Ayaw nila. Kasi, unang-una, ayaw ninyo yung maimbestigahan yung mga Brave 18 ex-Marines at itong mga retired na mga sundalo. Ayaw nyo, di ba? Yan ang katotohanan. Ano kayo? Wala kayong bayag. Kaya ang taong bayan sa inyo, frustrate talaga. Sana hindi na ito manalo itong taong to eh. madadagdagan pa Senator Joel, may susunod pa. I don't think so. Yung SC petition butin na yun. Yung SC petition butin na yun. Palagay ko. Why, sir? Pwede na, magpapagal ko na tayo. So, ayan po ha, nakakadismaya po ang reaksyon ni Raffy Tulfo. Pero wala na tayong magagawa dyan. Ito po, panoorin na natin itong debate nila Marcoleta at ni Senator Lacson. Good morning, Lieutenant General Peralta. Tama po ba na ang birthday ninyo is May 14, 1970? Yes, sir. Which was last month. Yes, sir. Meaning to say you already reached the age of 56 and you were bypassed upon seeing the adjournment of Congress on June 3. Is that correct? Yes. Yes, sir. As a matter of fact, this circumstance also applies to the rest of your colleagues, namely Vice Admiral Alan M. Javier, whose birthday is May 16, 1970, Major General Isagani Criste, birth date is April 21, 1970, Brigadier General Naisforo Diaz, birth date May 5, 1970, and Brigadier General Rose Mawate Remo, April 24, 1970. Meaning to say, the five of you, General, already reached the age of 56, and everyone was bypassed upon the scene of the adjournment of Congress last June 3, 2026. That is a fact, sir. And are you aware of Republic Act 11939? Yes, sir. Republic Act 11939 amended
Republic Act 11709. You're familiar with that. Do you know why I am citing this particular law, General? Yes, sir. Why? We are less than 1 year, sir. Yes, you are correct. Section 2 of Republic Act 11709, which is now Section 1 of 11939, last paragraph, says that to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General or Commodore O-07 or higher, except for positions under Sections 2A and 2B, the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. And would you say that you lack at least 1 year remaining of active service before your compulsory retirement? Yes, sir. We were ordered to come here, sir, and we are directed to appear before the commission appointments. And so therefore, it only means that the five of you may no longer be eligible for reappointment in view of the prohibition under Section 1 of Republic Act 11939. Am I correct, sir? Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Senator Ping Lacson is recognized. Yes, Mr. Chairman. Just for clarity, I believe, and I was told by the Secretary of the Commission on Appointments, that the ad interim appointments of this fine gentleman and lady is a mere resubmission of their previous ad interim appointments given before the resumption, the May 25, 2026 resumption of the first regular session. And since this is a special session, it is a continuation of the first regular session. Therefore, hindi pa po sila pasok do sa 1-year ban. Kasi hindi naman po nila kasalanan na nagkagulo-gulo kami dito sa Senado at hindi na-take up yung kanilang confirmation. So with that manifestation, Mr. Chairman, I move that we recommend to the plenary the confirmation of the aforestated or aforementioned gentleman and lady in plenary. I so move, Mr. Chairman. If there's, yes, Honorable Rizon Taveros. I second the motion, Mr. Chair. Any objection to the motion? Duly seconded. Mr. Chair. Yes, Honorable Albano is recognized. Mr. Chair, Your Honors, on the part of the minority, we place on record our full support for the confirmation of the 5 generals and flag officers of the Armed Forces of the Philippines, whose appointments are now under consideration. These officers have rendered long and distinguished service to the nation. As such, the minority supports the favorable confirmation of their appointments and commends their dedication and sacrifices in their service to the Filipino people. Mr. Chair, as the acting minority floor leader, on behalf of the minority and the Filipino people, we interpose no objection to their confirmation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Albano. Honorable Bongo is recognized. Mr. Chair, esteemed colleagues, allow me to express my full support for this commission. As this commission gives its consent to the well-deserved appointments of the senior officers of the Armed Forces of the Philippines, these officers have demonstrated professionalism. Opo, sir. Support lang po. Manifestation lang po. These officers have demonstrated professionalism, dedication, and unwavering commitment to their duties in safeguarding our nation's sovereignty, protecting our people, and upholding the Constitution. Wala na po akong katanungan sa kanila. And in fact, itong dalawa, si Vice Admiral Alan Madrid Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta are
mga Tanglaw Diwa, class of 92. Their years of service, leadership, and sacrifice reflect the highest ideals of military service and have earned them the trust and confidence of their fellow servicemen. At naintindihan ko rin po na yung 1 year bar rule, no, na dapat nilang mahabol dahil bawat star na alam po ni Senator Ping Lacson yan noon pa, parati nating pinaglalaban dahil napakahalaga po sa kanila yung 1 star na madagdag sa kanila. Yan po dala-dala na nila hanggang sa kanilang pagtanda. At maraming salamat rin po, Senator Ping, sa mga suporta mo noon sa sundalo. Mr. Chair, dahil sa kanilang kabayanihan at pagbibigay serbisyo sa ating bansa, gusto ko lang pong bigyang pagkilala at pagpupugay sina Vice Admiral Alan Madrid Javier, Lieutenant General Edmundo Peralta, Philippine Army, Major General Isagani Ocampo Criste, na naging PSG rin po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Brigadier General Nice Foro, Medrana Diaz Jr., Philippine Army, and Brigadier General Rose Mawate Remo, Women in Uniform. Ma'am, sa panahon ng banta sa seguridad, sakuna at iba't pang hamon sa kapayapaan at kaayusan, sila ay naninindigan at naglingkod ng buong katapatan sa iba't ibang tungkulin at responsibilidad na kanilang ginagampanan. Napatunayan ng mga opisyal nito ang kanilang kakayahang mamuno at maglingkod. Panahon ng pandemya, panahon ng giyera sa Marawi, bagyo, lindol, baha, patuloy kayo nagtatrabaho para sa ating mga kababayan. At maalala ko po, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaglaban natin na madoble po ang sahod ng entry position ng military at lahat po ng uniform personnel dahil po yan sa inyong sakripisyo para sa bayan at hindi po natin mararating itong kinaroroonan natin kung hindi po dahil sa inyo. As our first line of defense, your continued courage and commitment are vital to defending our country's honor, rights, and future. We also call on you to remain steadfast in protecting our sovereignty. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon, sakripisyo at walang katulad na serbisyo sa ating mga kababayan. Wala po akong katanungan kung hindi nagbibigay lang po ako ng full support dito sa ating hearing sa Commission on Appointments. Dati naman po akong membro dito since 2019 at hindi po matutumbasan ang inyong kontribusyon sa bayan, pero meron lang po akong paalala sa ating Armed Forces of the Philippines. Unahin lagi ang interes ng bayan. Unahin po lagi ang interes ng bawat Pilipino. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Honorable Senator Bongo. Yes, Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I did not get proper explanation on the concern that I raised before this committee. I don't think we are in a position to violate an existing law. What I heard is an assumption that was passed on to the secretary of this commission. Somebody presumed that the appointment made last year is supposed to be continued. May I ask the secretary to explain that, if that assumption is correct, and if that assumption is enough to override the clear provision of the law? Honorable Lacson. Again, I'd like to clarify, hindi po last year. Before May 25, 2026, yung nag-resume tayo ng first regular session. Kasi nag-break tayo. Bago tayo mag-resume, they were given ad interim appointments by the President. So yun po yung ina-apply natin because a special session that we are having today is a continuation of the first regular session, Mr. Chairman. So yung birthday nila fell
after, kailan ang birthday mo, General? May 14. So yung ad interim appointments were given before May 14, I suppose. So you confirm that. So hindi ka covered ng 1-year ban. That's the clarification that I manifested earlier, Mr. Chairman. How about the others? Covered sila ng, hindi sila covered ng 1-year ban when they were given their ad interim appointments before May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo mako-cover ng 1-year ban. That's my point. So I hope I satisfy the query posited by the Honorable Marcoleta. Thank you, Mr. Chairman. Well, Mr. Chair, that is an assumption. Somebody should explain from this committee if that assumption is correct. Because the law is the law. They have just reached their age of 56. And they were bypassed. That is a fact. We cannot change that fact, Mr. Chair. That is the only point that I'm trying to raise here. Kasi maliwanag po yung sinasabi naming batas. Wala po tayong personalan dito. I hope that these 5 officers, gusto ko rin naman sila na mailagay natin sa tamang ayos ng kanilang confirmation. But there is a hurdle here. Yun lang ang problema rito, Mr. Chair. Kasi maliwanag po yung sinasabi ng batas. Lumilitaw, after their compulsory retirement, less than 1 year na eh. As a matter of fact, they were unable to submit the documents for confirmation only, siguro, hindi ko po alam, but only the Secretary can testify when exactly were they able to complete the documents for confirmation. Ang may kasalanan po talaga, yung June 3 kasi, nag-adjourn, pagkatapos, sana man lang, before adjournment, sinabi natin, nag-schedule tayo, na i-confirm natin sila. Wala nga silang kasalanan, but somebody is at fault here. And then we have now a problem with the law. We can just simply say na we assume that they are not covered by... Yan, tama yan. Senator Marcoleta, sinusunod lang niya ang batas. So dapat mananagot kung sino yung may kasalanan dyan. Kasi nangyari yan sa June 3 eh. 1-year ban, no. The law is very clear, Mr. Chair. Salamat po. Honorable Teodoro would like to make a manifestation. Honorable Marcy Teodoro. Mr. Chairman, a point of information. Bago po ako rito pero meron po tayong kaso Matibag versus Benipayo, GR number 149036 of 2002. This has something to do and defining what is a bypass appointment. As pointed out earlier by Senator Lacson, that this is basically a continuation of the previous session. Hence, the appointment was not technically bypass as defined under the said doctrine under Matibag versus Benipayo. A point of information, Mr. Presiding, Mr. Chairman, this may help or guide the committee in its decision. As defined, a bypass appointment occurs only when upon the close of the session of Congress. It's true that the Congress was immediately adjourned, but a special session was called upon, so it's being considered a continuation this proceeding. So if June 17 of this year is considered a continuation of the same congressional session, and this is not a new session, that event triggers the bypass, but not yet. But
have not yet occurred. Therefore, the appointment remain pending and subject to the CA action. This is my humble observation and opinion on the matter, Mr. Chair, that the appointments remain pending and subject to CA action. Thank you, Honorable Teodoro. Yes, Honorable Marcoleta. Mr. Chair, I think we should clearly clarify that this plenary session is not a continuation of the last session. This plenary session is not a continuation of the last session, simply because this is a clearly separate proceeding, given that Congress adjourned sine die on June 3. This is very clear. We should not explain it any further. And Matibag versus Benipayo was quoted, Mr. Chair. In this case, Mr. Chair, an ad interim appointment can be terminated for two causes specified in the Constitution. Article 7, Section 16, Paragraph 2. Ang sabi doon, the first cause is the disapproval of his ad interim appointment by the CA. The second one is the adjournment of Congress without the CA acting on his appointment. Ito yung Matibag versus Banipayo. Mr. Chair, may I manifest that I have nothing against the five officers subject of today's confirmation. I think we have to thank them for their gallantry and service to our nation. I'm just trying to make a point here. But I am not objecting, because we need to know and we need to articulate what is the law that must be the concern of this proceeding, Mr. Chair. Sana wala na yung assumption kasi na sinasabi pa nila kanina that there is a continuation. This is not. Alam natin lahat yun eh. Because we are misleading our members for doing that, Mr. Chair. Ang importante na lang dito, kung wala namang mag-object sa kanila, I'm just pointing it for the record that there is a law that must be respected in connection with this, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Honorable Marcoleta. Considering that earlier there was a motion of Yes. Honorable Go ahead, Mr. Chairman. I was just going to yes, manifest considering that this is the manifestations of the gentlemen are actually debatable, because the Commission on Appointments is a different constitutional body than Congress itself, kung tutuusin. Debatable yun. Kaya talagang pwedeng continuation. Only for that matter, Mr. Chairman. Go ahead. yes, majority floor. Thank you, Honorable Soto. Yes, Mr. Chair. Since there's no objection and there was a previous motion, so I move to act on the previous motion. Considering that there's no objection, the previous motion of Honorable Lacson is hereby approved. Majority Floor Leader. Mr. Chair, since there are no more objections, I move to recommend to the plenary for the Commission to confirm the ad interim appointments of the 5 generals and flag officers of the AFP. So move, Mr. Chair. There is a motion without any objection. The same is hereby approved. Okay, ayan po ha. So, mag-comment na lang po tayo, no? Sa mga audience na nanonood ngayon, ilatag nyo ang inyong mga comments, yung inyong opinion sa comment section, at babasahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share na lang po, no? At sa mga hindi pa nakasubscribe sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.